Hello, good day po sa ating mga kaburum-burum, mga kapaps. So sa araw na ito pag-uusapan natin ay tungkol sa mga tips sa mga tungkol ito sa customer na medyo hindi naiintindihan kung ano yung kalakaran sa pag nag-book sila sa Lalamove particularly o sa ibang application. Pwede nilang i-apply ito yung mga tips natin na ibibigay. So bago yan, bago yan, magpasalamat lamang ako sa ating mga bagong subscribers. So yung mga bagong nating subscriber, kung gusto niyo ma-shout out, mag-comment lang kayo sa baba para po ma-notify ko yung mga pangalan nyo. So sa ganun masya-shoutout ko po kayo. So at saka nagpapasalamat din po ako kasi hindi ko inakala na marami pa nanonood sa aking mga videos. So yan papakita ko sa inyo kahapon kasi although araw-araw naman may nanonood na mga pero mga 3 hours lang sa isang araw, pero kagahapon is halos umabot ng 5 to 6 hours at umabot ng 5 hours plus. So maraming salamat po sa mga tumatangkilik sa ating mga videos. So ginaganahan po tayo mag-vlog o gumawa ng video para po sa mayroon kayong mapanood. At maraming salamat po uli. Thank you, and tuloy na tayo sa video. So ayan nga po, welcome po sa aking mountain channel. And ayan nga po, kakwento ko lang yung aking booking kagahapon kasi importante ito na malaman natin kung ano yung mga problema, kung saan ang gagaling yung problema para po magkaroon tayo ng ng mga awareness doon sa mga driver at doon din sa mga customers. So simulan ko po yung kwento. Kinuha ko yung parcel niya alas 3 ng hapon sa Recto Divisoria. So dahil naka multi drop off siya, ay dalawa siyang pick up location. So yung isa Recto at ang pangalawa ay sa Pasay. So pagdating ko sa Pasay alas 4 na. So pagdating ko supposed to be papunta ng Parañaque, 1 oras din siya. So dapat alas 5 ando doon na ako sa Parañaque. Pero ang nangyari, yung Waze is hindi ako dinaan doon sa niya, sa tamang location niya. Hindi siya malocate kung halimbawa dadaan ka dito sa SLEX. So dadaan siya sa Moonwalk gate 2. Tapos ang mali pala doon, pag dinaan ka sa Moonwalk gate 2, hindi yung pwedeng dumaan yung mga delivery services, kundi dadaan ka talaga sa Moonwalk multinational gate 1. So FYI ko lang na ang gate ng multinational gate 1 is nasa C5. So ibig sabihin, pag nasa C5 ka doon sa intersection, sobrang traffic doon pagka rush hour. So abutin ka 2 oras. So doon ako malapit na ako sa about is 1.5 kilometers siguro doon sa intersection ko papunta ng multinational. Tumawag ngayon sa customer na sabi niya, kuya, nagmamadali ako, so punta ka na lang sa gate 2, multinational gate 2. So yan yung location na yun is medyo mga 5, kung di ako nagkakamali is mga 5 kilometers. So 4 to 5 kilometers siya. So pero kung tatakbuhin mo, mga 30 minutes lang siya. Pero so pumunta naman ako doon sa so kaso nga lang mga alas 6 na yun o mag-alas 7, medyo traffic na din doon sa papuntang gate 2. So ang nangyari, umabot ako ng 30 minutes papunta sa gate 2. So pagdating ko doon sa gate 2, wala na doon si customer. Sabi ko, nasaan ka na? Sabi niya, umalis na ako kasi ang tagal mo, kuya. So ang nangyari, parang ako yung may kasalanan kasi na traffic nga ako. So syempre kung halimbawa kayo yung ginawa ng ganon, syempre ang sama ng loob nyo kasi hindi nyo naman agenda yung pumunta ng gate 2 tapos pagdating doon wala pa siya. So kung halimbawa babalik ako ng gate 1, mahigit 1 oras yung aking bubunuin kasi doon pa lang sa 4 kilometers aabutin ka ng mga 1 hour doon, tapos doon pa sa C5 aabot ka pa ng mga 1 oras din ng pila doon. So halos 2 hours ako. So madaling sabi, alas 8 na ako nakarating doon sa kanilang drop off. So ibig sabihin 5 hours talaga yung ginugol ko doon sa aking delivery. So
Siyempre kung halimbawa ano doon kayo sa situation na parang niloloko kayo, parang pakiramdam ko niloloko ako ng customer, so siyempre sasama at sasama ang loob mo. Pero ang ginawa ko is hinabaan ko yung pasensya ko kasi wala naman tayong magagawa kung magagalit tayo. So hinabaan ko yung pasensya ko at saka dineliver ko talaga ng maayos yung delivery niya. So pagdating ko doon sa location, hinanap ko si customer na gumawa sa akin ng ganun. So wala na siya, hindi na siya nagpakita. So yung mga boy na lang ano doon, so hindi na siya humarap. So sana maging aware din tayo sa mga ganong sitwasyon na huwag tayo magpaka-stress. So trabaho lang, pero sana naman doon sa customer na gumawa ng ganon, huwag naman ganon na inutusan mo si mamang driver na pumunta doon, tapos pagdating pala doon wala, sasabihin bakit wala ka doon, sabi ako pa ang sinisi dahil ang tagal ko daw. So parang hindi naman makatao yung ganun, kasi sisisi natin sa tao yung hindi naman talaga kagagawan niya, di ba? So yan lamang po yung ano natin. So magbigay na ako ng tip na dapat natin tandaan bilang mga customer. So aware po sana kayo sa lugar na na sa ipipin nyo. So sana bago nyo sabihin sa driver na ito yung location, siguraduhin nyo na tinignan nyo yung pinin nyo. So makikita nyo naman sa application nyo doon sa maps kung sakto ba talaga yung pin nyo doon sa kasi mayroong mga pin location na akala mo doon na yung doon yung punta, tama naman yung address mo, pero yung location ng ng sa Google hindi siya, malayo siya. So isa po yan sa mga dapat natin tandaan mga customer. Kung halimbawa hindi doon talaga yung location doon sa pinin nyo, mag-note na lang po kayo na hindi po na ipipin doon, iba po yung napupunta na lugar. So marami pong ganyang sitwasyon. So kaka-stress po yung ganyan. So pangalawa, bago kayo mag-book, dapat bago kayo mag-book ng inyong mga parcel, dapat pwede na siyang pick upin. Hindi yung pagdating na driver tsaka nyo lamang aayusin pa. So ang nangyayari, ang ending, si driver nag-aantay, tapos pag siningil kayo ng mga waiting fee, sasabihin nyo kayo lang gumawa ng ganyan. So nagkakaroon ng ng alitan si customer at saka si driver dahil hindi siya magbabayad. So ako naman kung halimbawa ganyan, hindi na rin ako naniningil kasi ayoko rin yung babayaran niya nga ako ng kahit magkano tapos i-rating niya naman ako ng sobrang baba. So yan po iniiwasan ko rin. Pero sana po wag naman tayong ganon. So kung ano yung nararapat, dapat ayun ang gawin natin, hindi yung parang may mai-stress sa atin dalawa. Bilang customer at bilang driver, dapat bigayan po talaga tayo. So yun po yung ayan yung isa dyan. Tapos yan yung pangalawa, and then meron pa tayo yung pangatlo, wag isisi ang traffic kay driver. So kadalasan katulad kahapon, di ba, sinisi niya sa akin yung traffic. So wala naman ako magagawa tungkol dun sa traffic na yun. So pero wala rin ako magagawa tungkol sa kanya kasi customer siya. So kung halimbawa sisihin ko siya o kaya sabihan ko siya, so i-rating niya talaga ako ng mababa. So alam niyo naman mga kapaps, di ba, yung rating natin napakahalaga, kasi kapag bumaba yung rating natin, yung mga book na maganda hindi talaga papasok sa atin yan. Kaya mayroon tayong nakikitang leave this order. So di ba, yan yung po yung mga dapat natin tandaan. At saka daw sa customer pa rin, wag po tayong assuming na yung lugar nyo ay alam ni mamang driver. Kasi kagahapon sabi niya, sir, di ba ganito, ang tagal niya nagdadrive. Sabi ko, oo nga, pero hindi ko naman alam yung lugar na to. So yan po yung yung conversation namin kagahapon. Parang sinisisi niya sa akin yung lugar tsaka yung traffic. So hindi naman lahat ng lugar sa buong Pilipinas o kaya sa Metro Manila ay kailangan natin makabisa, di ba? So mali lang kasi yung pin location niya, kaya nagkaganon. So actually hindi natin pwede makipagtalo kay customer. So iwasan po natin makapagtalo kahit mali na siya. Subukan nating habaan yung pasensya natin kasi hindi po healthy yun tatagal lang ang usapan yun. So huwag na nating pangarapin na makipag-away sa mga customer. So sabi nga nila, customer is always right. Kung halimbawa meron siyang problema, meron siyang pinagdadaanan, pasensya na lang natin kung kaya naman din pasensya. Pero kung hindi talaga, so i-report mo na lang sa Lalamove. So
isa po yan sa ginagawa ko kapag halimbawa algabyado talaga ako, nire-report ko talaga siya. So yun lang ang magagawa natin bilang driver, ang i-report natin yung customer na sobra naman, na hindi naman katao yung ginagawa. So yan po yung mga good points naman. So sana may nakuha tayong konting aral sa ating mga sa bidyong ito. So yan lamang po sa araw na to. Maraming po salamat, and see you sa next vlog po natin and next video. So maraming salamat, thank you very much, and maraming salamat. At saka subscribe po kayo doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, para po every time na mag-upload ako ng mga bagong video natin, informative tungkol sa bilang isang lalamove o kaya customer, so manonotify po kayo. Maraming salamat, and have a nice day, and ingat po sa ating mga paps sa ating pag-deliver ng ating mga parcel. So maraming salamat, thank you, and good day.